Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na nephrologist. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang mga karaniwang gawi na tahimik na sumisira sa iyong bato at kung bakit hindi natin ito napapansin. Naniniwala ba kayo? Ang bagay na tahimik na sumisira sa ating bato araw-araw ay nagmumula sa ating napakakaraniwang mga gawi. Ano ang mga ito at bakit hindi natin ito napapansin? Marami ang nag-iisip na ang bato ay maaapektuhan lamang kapag nakalantad sa malalakas na lason o mapanganib na kemikal. Ngunit ipinapakita ng modernong nephrology ang ibang larawan. Ang pinsala sa bato ay madalas na nagsisimula sa mga pamilyar na bagay na inuulit araw-araw. Napakagaan kaya hindi natin ito itinuturing na panganib hanggang sa ang bato ay lubos nang napapagod. Bilang isang nephrologist, sa loob ng maraming taon sa klinika, ang pinaka nakakabahala sa akin ay hindi ang mga malubhang kaso ng sakit, kundi ang mga salitang puno ng pagsisisi mula sa mga nakatatanda. Hindi ako masakit, kumakain ako ng normal, ngunit ang aking bato ay labis ng humina. At ang totoo, maraming kaso ang maiiwasan sana kung ang impormasyon ay dumating ng mas maaga at mas tama. Ang bato ay ang tahimik at pinakamatibay na tagabantay ng katawan. Araw-araw, sinasala nito ang dugo, kinokontrol ang presyon ng dugo, nagbabalanse ng electrolyte, pinapanatiling malakas ang buto, sumusuporta sa pagbuo ng dugo, at nagtatapon ng mga labis na sangkap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapag nagsimulang masira ang bato, hindi ito sumisigaw, hindi ito masakit ng malinaw, at hindi nagpapadala ng malakas na babala tulad ng ibang organ. Ang tahimik na sakit na ito ay nagpapaisip sa marami na okay lang, at sa hindi sinasadya ay patuloy na binibigyan ng bato ng mga hindi kinakailangang pasanin. May mga napakaagang senyales tulad ng matagal na pagkapagod, bahagyang pamamaga ng mga kamay at paa, pagtaas ng pag-ihi sa gabi, malabong paningin at tuyong bibig sa umaga. Ngunit madalas itong itinuturing na normal na bahagi ng pagtanda. Hanggang sa ibigay ng pagsusuri ang mga numero, saka ka lamang mabibigla. At ang mga salitang sana na lamang ko ng mas maaga ay muling maririnig na puno ng lungkot. Sa video na ito, hindi ako gagamit ng komplikadong medikal na termino at hindi rin ako naglalayong magdulot ng pagkabahala. Nais kong ituring ninyo ito bilang isang magaan at siyentipikong lektura na sinamahan ng pilosopiya sa buhay upang maunawaan nating lahat na ang mahinang bato ay hindi isang parusa ng pagtanda, kundi halos nagmumula sa mga gawi at ang mga gawi ay lubos na mababago. Sistematikong isinaayos ko ang mga salik na nakakapinsala sa bato ayon sa tumataas na antas ng panganib, mula sa mga bagay na hindi inaasahan ng marami hanggang sa pinakakaraniwan sa bawat pamilya, ang bagay na marahil ay ginamit mo kaninang umaga nang hindi mo iniisip na may kaugnayan ito sa pangmatagalang kalusugan ng bato. Ang aking layunin ay napakalinaw, tulungan kang maaga itong matukoy upang maprotektahan ang iyong bato, mapangalagaan ang iyong bato ng mas maingat, proaktibo at matalino sa bawat pagkain, sa bawat pang-araw-araw na pagpili. Kaya, ano ba ang mga nakatagong salarin na nagpapagod sa bato at ano ang pinakamapanganib na salik na hindi napapansin ng marami? Mangyaring huwag palampasin ang susunod na bahagi. Panoorin ang buong video dahil baka isang maliit na pagbabago ngayon ay makakatulong na gumaan ang pasanin ng bato, mas tumatagal para sa mga mapayapang taon ng iyong pagtanda. Bahagi 1. Ang katangian ng paghina ng bato sa mga nakatatanda. Mga minamahal kong kaibigan, bago tayo lumalim sa bawat partikular na nakakapinsalang salik, nais kong pagmasdan ninyo kasama ko ang isang biolohikal na katotohanan na malinaw na pinatunayan ng modernong medisina. Ang bato ay tumatanda rin kasama ng edad tulad ng balat, mga mata o ang sistema ng buto. Noong bata pa, ang bato ay nagtatrabaho ng malakas tulad ng isang sopistikadong filter factory na bawat minuto ay nakakaproseso ng malaking dami ng dugo at dumi. Ngunit paglampas sa gitnang edad at lalo na pagkalipas ng 60, ang sistema ng filter na iyon ay nagsisimulang bumaba ang pagganap ng tahimik, dahan-dahan at halos walang ingay. Sa bawat taon, ang glomerular filtration rate o ang kakayahang magsala ng dugo ay bumababa ng isang maliit na porsyento. Sa karaniwan ay humigit kumulang 1% bawat taon pagkalipas ng edad na 40. Ang bilang na ito ay tila maliit, ngunit subukang i-multiply sa 20 taon, 30 taon o kahit 40 taon, makikita natin ang napakalaking pagkakaiba.
Isang pag-aaral na inilathala sa isang kilalang clinical gerontology journal sa Pilipinas ay minsang nagdiin na ang paghina ng pagganap ng bato sa mga nakatatanda ay hindi nagmumula sa isang solong pangyayari kundi sa libu-libong maliliit na pagbabago sa microstructure sa bawat filtering unit. Madalas kong inihahambing ang bato sa isang advanced water filter. Kapag bago, matibay ang mga filter membrane, pantay ang mga butas, at maayos na dumadaloy ang tubig kahit na may halong dumi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang filter membrane ay unti-unting lumiliit, nawawalan ng elasticity ang mga butas, at bumababa ang kakayahang maglinis sa sarili. Kung sa panahong ito ay patuloy tayong naglalagay sa katawan ng mga mahirap iprosesong metabolites, labis na mineral, labis na asin, labis na asukal, o malakas na stimulating compound, ang bato ay napipilitang magtrabaho ng doble o triple upang mapanatili ang homeostasis. At ang mga paulit-ulit na pasanin na ito araw-araw ang nagpapagod sa bato ng mas maaga kaysa sa natural na ritmo ng pagtanda. Ang tumatandang bato ay hindi nagrereklamo sa pamamagitan ng matinding sakit. Nagpapadala lamang ito ng malalabong senyales tulad ng matagal na pagkapagod, hindi malalim na tulog, bahagyang pamamaga sa bukong-bukong o kamay sa umaga, pagbabago sa dami ng pag-ihi sa gabi, o hindi karaniwang pagkauhaw kahit hindi nagtatrabaho ng husto. At maraming matatanda dahil sa kakulangan ng impormasyon ang nagpapakalma sa sarili na baka edad na lang ito. Ang edad ay isang bahagi ng sanhi, ngunit hindi ito ang buong sanhi. At lalong hindi ito ang panghuling paliwanag para sa lahat ng pagbabago sa katawan. Bukod sa natural na pagtanda, pagtuntong sa edad, ang bato ay malakas ding naapektuhan ng dalawang karaniwang sakit sa Pilipinas: high blood pressure, hypertension, at diabetes mellitus. Ayon sa estatistika ng Department of Health ng Pilipinas noong 2024, ang dalawang sakit na ito ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng chronic kidney failure sa mga taong higit sa labahan pa. Kung ang bato ay isang network ng microfiltering tubes, ang high blood pressure ay parang sobrang lakas ng agos ng tubig na sumisira sa pader ng tubo sa pamamagitan ng pagguho. Ang high blood sugar naman ay parang tubig na may maraming dumi na madaling magdulot ng microvascular inflammation, sclerosis, at unti-unting binabawasan ang kakayahang magsala ng mga dumi tulad ng creatinine, urea, at uric acid. Ang kapansin-pansin ay hindi nangyayari ang mga pinsalang ito sa loob ng isang araw kundi sa loob ng maraming taon, at bawat pinsala ay napakaliit upang magdulot ng malinaw na sintomas, ngunit kapag pinagsama-sama, lilikha ito ng malaking lamat sa pagganap ng bato. Isang pagsusuri sa isang Southeast Asian journal ng clinical nutrition ay minsang nagpatunay na ang bato ng mga nakatatanda ay hindi nangangailangan ng matinding interbensyon kundi ng tamang pagbawas ng pasanin dahil ang kakayahan ng tissue na magbawi at mag-regenerate ay bumababa sa paglipas ng panahon. Ang mga gawi sa pagkain ng mga Pilipino na mahilig sa matitikman, mainit at maanghang na pagkain tulad ng sili, luya, bawang, o kahit ang pag-inom ng kaunting tubig dahil hindi nauuhaw ay maaaring magpataas ng filtering pressure nang hindi natin nararamdaman. Kahit ang mga gulay at ugat na tila malusog ngunit mayaman sa mahirap tanggalin na mineral tulad ng oxalate o potassium. Halimbawa, kangkong, kamote tops. Kapag malusog ang bato, kaya nitong iproseso ng maayos. Ngunit kapag mahina ang filter ng bato, nagiging salik ito na kailangang pag-ingatan. Uulitin ko, hindi ito para magdulot ng pagkabahala, kundi para maunawaan mo ng tama ang kalikasan at proaktibong ayusin habang may oras pa. Kapag naunawaan natin na ang bato ay tumatanda ngunit ganap na mapoprotektahan kung tama ang pagbabawas ng mga salik na nagpapabigat dito, makikita mo na ang pag-aalaga sa bato ay hindi malayo o komplikado. Nagsisimula ito sa mga karaniwang pagpili tulad ng pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw, pagbibigay prioridad sa mga madaling tunawin na pagkain na karaniwan sa Pilipinas tulad ng lugaw, tinolang manok, o prutas na mababa sa mahirap tanggalin na mineral tulad ng saging, papaya, o hinog na mangga, o malambot na lutong gulay tulad ng upo, patola, malunggay, sayote, kangkong, at paglilimita sa mga pagkain na nagpapabago ng electrolyte ng malaki kapag nagsimulang tumanda ang bato. Nangangailangan ito ng kalmado ng agham, kahinhinan ng pamumuhay, at pag-unawa sa sarili nating katawan. At ngayon,
Tatalakayin ko sa inyo ang bawat partikular na salik na madalas hindi inaasahan ng mga taong may mahinang bato, ang mga bagay na tahimik ngunit may malalim na epekto sa paglipas ng mga taon. Bahagi ito, ang 4 na pinakamapanganib na lason na sumisira sa iyong bato. Lason, bilang. 4, ang walang piling, paggamit ng pain relievers. Mga minamahal kong kaibigan, sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda, may isang katotohanan na palagi kong inuulit. Ang bato ay hindi maingay ngunit labis na nasisira ng matagal sa maliliit na pagkakamali na inuulit araw-araw. At ang pain reliever ay isang klasikong halimbawa ng kabalintunaan na ito. Maliit, pamilyar, madaling bilhin sa bawat botika mula sa mga probinsya hanggang sa mga syudad, ngunit ang epekto nito sa bato ay mas malalim kaysa sa iniisip ng marami. Kapag tumuntong ka sa gitnang edad at paglampas ng 60, ang sakit ng ulo, sakit ng likod, ngalay ng balikat at leeg, osteoarthritis ng tuhod ay nagiging natural na kasama ng panahon. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam na ang ilang karaniwang pain reliever ay maaaring magpatigas ng maliliit na daluyan ng dugo sa bato na nagiging sanhi ng pagbaba ng dami ng dugo at oxygen na umaabot sa filtering unit ng bato. Kung isasalarawan ang circulatory system bilang ilog Pasig o ilog Cagayan, ang bato ay ang delta area sa dulo, ang lugar na nakakatanggap ng nutrisyon ngunit siya ring nakakatanggap ng polusyon kapag humina o naharang ang agos. Nakakita ako ng isang pasyente, si Aling Nena sa Maynila, na nagsabing umiinom siya ng gamot dahil sa sakit upang makakilos ng madali. Sa simula, isang tableta lang kapag nagbabago ang panahon, pagkatapos ay naging 2 o 3 kada linggo. Pagkatapos ng maraming taon, nagsimulang humina ang filtering ng bato, tumataas ang creatinine, hindi mahimbing ang tulog sa gabi, pamamaga ng paa at matagal na pagkapagod ng hindi alam ang dahilan. Nang tanungin ko siya, sinabi niya na akala niya ay harmless ang over-the-counter na gamot, ngunit malinaw na ipinapakita ng nephrogeriatric medicine na kapag tumanda ang bato, hindi na ito kasing galing na nakaka-adapt sa pain relievers tulad ng dati. Ang bilang at kahusayan ng nephrons, ang filtering units, ay unti-unting bumababa, kaya ang matagal na pag-abuso sa gamot ay parang pagpipiga ng hose ng hardin araw-araw. Hindi ito agad masisira ngunit madaling matuyo at tahimik na manghihina. Una, ang matagal na sakit ay hindi dapat gamutin nang mag-isa gamit ang gamot. Ito ay babala mula sa katawan, hindi isang bagay na dapat itago. Sa halip na pigilin lang ang sakit, kailangan nating hanapin ang sanhi upang hindi magdusa ang bato sa mga side effects. Pangalawa, ang pagiging tapat sa doktor ay isang spiritual na gamot para sa bato. Sabihin ang lahat, mula sa Western medicine, herbal medicine, hanggang sa supplements, dahil ang maling synergy ang tunay na kaaway. Pangatlo, ang bahagyang sakit ay ganap na mapapabuti sa pamamagitan ng physical therapy, masahe, warm compress, stretching exercises, o dahan-dahang paggalaw ng 10,015 minuto sa paligid ng bahay, sa loob ng bahay, o kahit sa upuan. Pagtaas ng kamay, pag-ikot ng balikat, pagtaas at pagbaba ng paa, malalim na paghinga. Ang mga pamamaraang ito ay hindi kapansin-pansin ngunit matatag, nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, nagpapababa ng filtering pressure, at lalo na hindi nagpapalitaw sa bato na magproseso ng karagdagang metabolites ng gamot. Ang bato ng isang taong higit sa 60 ay tulad ng isang maselan na makina ngunit napapagod sa paglipas ng panahon. Hindi ito nangangailangan ng 5-7 uri ng gamot ng sabay-sabay kundi ng 1 o 2 tamang gawi, patuloy, akma sa katawan sa tamang oras. Katulad ito ng prinsipyo sa tradisyonal na gamot sa Pilipinas. Hindi kailangan gumamit ng napakaraming herbal ingredients sa isang linggo, kundi pumili lamang ng 1 o 2 pinakaangkop. Paikutin ng makatwiran sa 4 na linggo ng 1 buwan. Bawat uri ay gamitin sa loob ng 2 o 3 linggo, pagkatapos ay dahan-dahang palitan upang hindi ma-overload ang katawan at bato, ngunit patuloy na makakuha ng suporta. Ang pain reliever ay hindi candy ngunit hindi rin ito kaaway kung ginagamit sa tamang dosis, tamang indikasyon at tamang oras. Ang pinakamapanganib ay ang ituring ito bilang pang-araw-araw na gawi upang itago ang mga sintomas na nakakalimutan na sa bawat walang piling paggamit. Ang bato ay nagbabayad sa pamamagitan ng tahimik na pagkasira ng filtering unit nito. At mga kaibigan, ngayon ay ibabahagi ko pa ang tungkol sa isang salik na mas karaniwan pa na nasa ating pang-araw-araw na pagkain sa Pilipinas,
ang bagay na labis na minamaliit ng marami ang epekto sa bato. Lason, bilang 3, mga nakatagong phosphate sa pagkain. Mga minamahal kong kaibigan, kung ang refined sugar at carbohydrates ay parang mabagal na ulan na unti-unting sumisira sa bato, ang nakatagong phosphate sa pagkain naman ay parang isa pang underground current, tahimik, ngunit sapat upang magdulot ng paghina ng buto, pagtigas ng mga daluyan ng dugo, at pagkapagod ng bato. Ang natural na phosphate sa pagkain ay hindi naman nakakatakot, ngunit ang nakakabahala ay ang phosphate na idinadagdag sa industrial processing na hindi nakikita ng mata. Hindi ito natutuklasan ng panlasa ngunit halos ganap na nasisipsip ng katawan. Sa Pilipinas, nakakakita tayo ng nakatagong phosphate sa maraming pamilyar na pagkain, tocino, longganisa, hotdog, ham, delata, cheese slices, soft drinks, bottled iced tea, baking powder sa puting tinapay, industrial sponge cake, seasoning cubes, pre-mixed sauces, mabilis na pinalambot na karne, frozen processed foods na may pampalasa, maalat na snacks, fishball, kikiam, at iba pang street foods, pickled products na nakabalot, condensed milk, pre-made fresh cream. Hindi kinakailangan na maalat o kakaiba ang lasa, ngunit naglalaman ng mga ito ng inorganic phosphate, isang uri na mabilis na nasisipsip ng bituka na nagpapataas ng phosphorus sa dugo ng malaki, na lampas sa kakayahan ng tumatandang bato na mag-regulate. Kapag mataas ang phosphorus sa dugo, napipilitan ang katawan na maglabas ng hormone na tinatawag na PTH parathyroid hormone upang balansehin ito. Ngunit kapag patuloy na tumataas ang PTH, hinihila nito ang calcium mula sa buto patungo sa dugo na nagpapahina sa buto, nagiging sanhi ng sakit at madaling mabali. Ang labis na calcium at phosphorus sa dugo ay nagsasama-sama rin, na bumubuo ng maliliit na kristal na namumuo sa mga pader ng daluyan ng dugo, na nagiging sanhi ng pagkawala ng elasticity ng mga daluyan ng dugo at mas mabilis na pagtigas. Para sa mga nakatatanda na ang mga daluyan ng dugo ay naapektuhan na ng panahon at ngayon ay dinagdagan pa ng pasani ng phosphate, ang bato at cardiovascular system ay napipilitang magsumikap. Nakakita ako ng isang kaso ng isang 64 taong gulang na lalaki sa Cebu, si Mang Tonyo, payat, hindi umiinom ng alak at naglalakad araw-araw sa umaga. Sabi niya, kakaunti lang ang kinakain niyang asin ngunit tumataas pa rin ang creatinine. Nang suriin ko ang kanyang diet, madalas siyang kumakain ng tinapay na may ham sa umaga at may kasamang fishball o kikiam sa gabi sa kanyang sabaw. Masarap, maginhawa, malambot at madaling kainin ang mga pagkaing ito ngunit naglalaman ng nakatagong phosphate upang mapanatili ang pagkakakapit at tekstura. Hindi agad siya nakaramdam ng pagkapagod, ngunit ipinakita ng pagsusuri na mataas ang phosphorus sa dugo at tumataas din ang PTH. Nang ayusin niya ang kanyang pagkain, pinalitan ang processed meat ng sariwang karne na nilaga o niluto ng bahagya, tinanggal ang soft drinks at lumipat sa tubig o self-brewed tea. Nagsimula siyang makaramdam ng pagbaba ng sakit ng buto, mas matatag na presyo ng dugo at mas malalim na tulog. Iyon ang oras na napagtanto niya na ang salarin ay hindi nakikita sa plato kundi nakatago sa pang-araw-araw na kaginhawaan. Sa biolohikal na pananaw ng bato, ang mataas na inorganic phosphate sa dugo sa mahabang panahon ay magdudulot ng una, pagtaas ng filtering pressure sa glomerulus dahil ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato ay nagiging masikip at tumigas. Pangalawa, electrolyte imbalance ng calcium at phosphorus na nagpapapilit sa bato na magtrabaho ng labis upang balansehin. Pangatlo, pag-activate ng chronic inflammation sa vascular endothelium, ang lugar na nagpapakain sa nephrons. Pang-apat, pagtaas ng panganib ng vascular calcification sa bato na nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato. Pang-lima, pinapabilis ang pag-unlad ng kidney failure sa mga taong may mataas ng creatinine. Hindi agad nangyayari ang mga ito pagkatapos ng isang pagkain, ngunit kapag inuulit araw-araw, buwan-buwan, ang bato ay hindi sumisigaw, ngunit ang mga resulta ng pagsusuri ang magsasalita. Marami ang nag-iisip, normal lang na sumasakit ang buto pagtanda, at mahirap iwasan ang pagbabago ng presyon ng dugo, ngunit sa ilang kaso, ang ugat ay nasa nakatagong phosphate, ang bagay na hindi kailanman itinuro sa atin kung paano tukuyin noon. Sa makatuwid, ang malusog na bato sa pagtanda ay hindi lamang nangangailangan ng pagbaba ng alat kundi ng pagkain ng tunay, pag-iwas sa mga bagay na artipisyal na idinagdag ng industriya ng inorganic phosphate.
Isa pang punto na nais kong ibahagi mula sa isang pilosopikal na pananaw sa buhay. Ang mga nakatatanda ay madalas na pinahahalagahan ng bilis at kaginhawaan dahil iniisip nila na wala na silang sapat na oras upang magluto ng maselan. Ngunit ang kabalintunaan ay ang pinakamabilis na pagkain na kinakain ay madalas ang pinakamabilis na nagpapagod sa bato. Ang matatag na pangangalaga ay nasa mabagal ngunit tamang ritmo, sa maingat na pagpili sa bawat pagkain, sa desisyon na hindi habulin ang kaginhawaan sa anumang halaga. Kapag naunawaan natin ito, makikita ninyo na ang pagprotekta sa bato ay tulad ng pagprotekta sa kapayapaan ng pamilya. Hindi ito maingay ngunit nangangailangan ng pasensya at tamang paraan. Kung kailangan mong palitan, maaari mong unahin ang mga pagpipilian na mas mababa sa inorganic phosphate tulad ng sariwang karne, isda, itlog na niluto sa bahay, natural na yogurt na walang pampatibay, whole grain rice, sariwang prutas tulad ng guava, atis, saging, papaya, tubig o self-brewed herbal tea. Natural na pampalasa tulad ng sibuyas, luya, bawang, paminta sa halip na pre-mixed seasoning. Ang mga pagpipiliang ito ay hindi lamang magaan sa bato, kundi nagpapanatili rin ng tunay na lasa ng lutuing Pilipino, kung saan ang bato ay inaalagaan at ang espiritu ay pinapayapa. At mga kaibigan, ang nakatagong phosphate ay hindi isang bagay na dapat katakutan sa isang sandali, kundi isang bagay na kailangan nating maunawaan upang maiwasan sa pangmatagalang gawi. Kapag nagsimulang humina ang bato, nangangailangan ito ng pagiging maselan sa pagpili, hindi ng masarap at maginhawang pagkain na kapalit ng kalusugan ng nephrons at daluyan ng dugo. Hindi tayo umiiwas sa pagkain, umiiwas lamang tayo sa bagay na nagpapahirap sa bato sa katahimikan. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero to sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Lason, bilang 2. Nakatagong asin sa pagkain. Mga minamahal kong kaibigan, kapag binanggit ang asin, karamihan sa atin ay agad na naiisip ang alat sa dila. Ngunit sa medisina ng pangangalaga sa bato para sa mga nakatatanda, ang pinakamapanganib ay ang hindi maalat ngunit puno ng sodium. Madalas kong naririnig ang maraming tao na nagsasabi, "Kakaunti lang ang kinakain kong asin, halos hindi ako naglalagay ng asin." Ngunit sa katunayan, ang sodium, ang pangunahing sangkap sa asin, ay parang fine dust sa hangin, hindi nakikita, hindi nahahawakan. Ngunit kapag nilalanghap araw-araw, magrereklamo ang baga. At sa bato, gayon din, kapag nasisipsip araw-araw, magbabago ang creatinine at presyon ng dugo. Sa Pilipinas, ang pinakamalaking pinagmulan ng asin ay hindi nagmumula sa lalagyan ng pampalasa, kundi nakatago sa mga pamilyar na pagkain tulad ng tinapay, processed meat tulad ng longganisa, tosino, instant noodles, toyo, patis na gawa sa pabrika, adobo, tuyo, daing, bacon, at maging ang iba't ibang uri ng snack, cheese slices, delata. Gumagamit ang industriya ng pagkain ng asin upang mapabuti ang lasa at pahabain ang shelf life na hindi sinasadyang ginagawang invisible na master ang sodium na pumapasok sa bawat pagkain na nagpapahirap sa katawan ng mga taong higit sa sinta. Ang kanilang katawan ay madali nang magkaroon ng fluid regulation disorder. Kapag tumaas ang sodium sa dugo, nagre-react ang katawan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tubig upang dilute ito, na nagpapataas ng volume ng dugo, nagpapalakas ng pagbomba ng puso, at tahimik na nagpapataas ng presyon ng dugo. Hindi ka nakakaramdam ng sakit, hindi ka nakakaramdam ng pagka-emergency, ngunit ang patuloy na pagtaas ng filtering pressure sa bato ay magpapalaki, magpapatigas, at unti-unting mawawalan ng kakayahang magsala ng epektibo ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang mga daluyan ng dugo na kasing liit ng sinulid. Ito ay parang paggamit ng sobrang lakas ng tubig upang buhusan ang isang manipis na lambat. Hindi ito agad masisira ngayon, ngunit kung buhusan araw-araw, taon-taon, masisira ang lambat bago ito mapunit. At ang nephron sa bato ay ganoon din ang pagkasira. Tinatawag itong pinsala dahil sa matagal na filtering pressure ng agham at tinatawag itong batas ng maliit na bagay na nagiging malaki ng pilosopiya sa buhay. Kung ang maliit na bagay ay mali at inuulit ng matagal, ito ay lalaki. Kung ang maliit na bagay ay tama at pinananatili ng matagal, ito ay lalaki din sa magandang direksyon.
Sa makatuwid, ang pagbaba ng asin ay hindi nangangahulugang pagbaba ng alat, kundi pagbaba ng kabuuang sodium na kailangan ng bato na iproseso araw-araw. Madalas kong ipinapayo sa mga nakatatandang pasyente na tingnan ang label ng pagkain tulad ng pagtingin sa expiration date ng gamot, tumingin sa sodium content sa label. Kahit sa simula ay tila nakakabagot, iyon ay isang aksyon ng pagbibigay ng kontrol sa sarili sa halip na ipaubaya sa bato na magtrabaho ng tahimik. Ang ilang produkto na hindi maalat ay maaaring maglaman ng daan-daang miligramo ng sodium sa isang serving, at kung pinagsama-sama ang maraming pagkain sa isang araw, ang dami ng sodium ay maaaring lumampas sa antas na kayang pasanin ng bato. Pangalawa, ang pagluluto sa bahay ang pinakamatatag na paraan upang makontrol ang sodium. Kapag nagluluto ka sa sarili, ikaw ang nagpapasya sa dami ng patis, asin, seasoning cubes, at maaari itong palitan ng natural na pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, paminta, luya, turmeric, kalamansi, suka upang maging mabango ang pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming asin. Ang lutuing Pilipino ay mayaman sa natural na lasa, sadyang nasanay lang tayong gumamit ng asin upang paikliin ang proseso ng panlasa. Ngunit hindi gusto ng bato ang shortcut na iyon. Pangatlo, kung gagamit ng dilata, dapat hugasan ito ng malinis na tubig bago lutuin upang mabawasan ang sodium na dumikit sa ibabaw. Sa mga dilatang gulay, ang paghuhugas na ito ay makakatulong na matanggal ang malaking bahagi ng asin. At kung kumakain ng tuyo o atsara, ituring ito bilang paminsan-minsang pagkain, hindi pang araw-araw. Ang bato ng isang taong higit sa 60 ay nangangailangan ng mabagal na ritmo ng buhay, ngunit tamang gawi. Hindi kailangang tanggalin ng lubusan, kundi bawasan ng regular upang hindi ma-overload ang bato. Kapag mataas ang sodium sa dugo, ang puso at bato ay kailangang magtulungan. At kung araw-araw ay mataas ang stress sa pagtutulungan, ang bato ang unang mapapagod. At ngayon, ibabahagi ko ang tungkol sa lason bilang 1, ang bagay na hindi lamang nagpapataas ng presyon ng dugo, kundi isang highway din patungo sa kidney failure, kahit na marami pa rin ang itinuturing itong kagalakan sa pang-araw-araw na pagkain sa Pilipinas. Lason, bilang 1, asukal at pinrosesong carbohydrates. Mga minamahal kong kaibigan, napagdaanan na natin ang mga salik na tahimik na nakakapinsala sa bato. Ngunit sa bahaging ito, nais kong huminto kayo sandali upang makinig ng mabuti. Sapagkat ang lason bilang 1 ay hindi maingay, hindi agad nakakagulat, ngunit sumisira sa kalusugan ng mas malalim at mas malawak, lalo na sa edad na higit sa 60, kapag ang bato ay wala ng saganang reserbang tibay tulad noong kabataan. Tinatawag ko itong lason, hindi dahil sa isang piraso ng pagkain ngayon, kundi dahil sa isang mahabang kadena ng mga gawi sa loob ng maraming taon. Ang bagay na nakikita mo araw-araw mula sa puting kanin, noodles, tinapay na malambot ang loob hanggang sa bote ng juice, soft drinks, milk tea na may perlas, instant lugaw, cookies, mainit at malambot na kanin, spaghetti, breakfast cereals, lahat ng ito ay maaaring naglalaman ng asukal o pinrosesong carbohydrates sa isang anyo na napakabilis na nasisipsip ng katawan. Marami ang nag-iisip, hindi ako kumakain ng matamis, ngunit ang tamis ay isang bahagi lamang. Ang bilis ng pagtaas ng asukal sa dugo ang pinakaproblema. Sa siyentipikong pananaw, kapag gumamit tayo ng mga pinrosesong pagkain, ang asukal sa dugo ay maaaring mabilis na tumaas lampas sa ligtas na limitasyon na nagpapapilit sa katawan na maglabas ng malaking dami ng insulin upang pababain ito. Ngunit ang insulin ay hindi isang walang hanggang pinagmulan. Kapag patuloy na na-activate sa mahabang panahon, ang mga cell ay unti-unting nagiging insulin resistant na nagbubukas ng pinto para sa diabetes mellitus, na alam ninyong lahat ay ang pangunahing sanhi ng chronic kidney failure sa Pilipinas. Ang pinsala sa bato dahil sa mataas na asukal sa dugo ay tahimik na nangyayari tulad ng tubig na unti-unting sumisipsip sa lupa. Sa simula, kaunti lang ang pagtagas ng protina, pagkatapos ay sclerosis ng nephrons. At kapag bumaba ng malalim ang EGFR, maraming kaso ang hindi na makabalik sa dati. Nakita ko ang mga taong dumarating sa ospital na may kidney failure sa huling yugto at hindi sila makapaniwala na ang paulit-ulit na almusal araw-araw ang siyang nagtulak sa bato sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa pananaw ng pag-unawa sa pagtanda, ang asukal ay hindi lamang nakakaapekto sa pamamagitan ng diabetes mellitus, ito ay isang gumugulo rin sa presyon ng dugo.
Marami ang maingat na nagbabawas ng asin, ngunit hindi sinasadyang nagdadagdag ng matamis sa pamamagitan ng puting carbohydrates. Ang katawan ay nagpapanatili ng tubig, nagpapataas ng circulating volume na nagpapataas ng presyon ng dugo ng patuloy na lumilikha ng malaking filtering pressure sa glomerulus. Ang presyon na iyon ay parang invisible na pasanin na nakasandal sa mga napagod na binti, hindi sumisigaw, ngunit lumulubog ng malalim sa paglipas ng panahon. Pangatlo, ang asukal at pinrosesong carbohydrates ay nagpapabilis din ng mababang antas ng pamamaga sa buong katawan. Hindi ito isang matinding pamamaga na nagpapalabas ng lagnat o matinding sakit, kundi isang matagal na pamamaga sa pader ng mga daluyan ng dugo, ang lugar na nagpapakain sa maliliit na kapilaris ng bato. Ang mga daluyan ng dugo na ito sa mga nakatatanda ay sadyang manipis at madaling masira. Ngayon, ang pag-asukal ng protina sa daluyan ng dugo ay nagpapababa ng elasticity, nagpapaliit ng lumen, at nagpapababa ng oxygen at nutrients sa bato na nagpapabilis sa proseso ng pagtanda ng bato. Sinabi minsan ng Indian philosopher na si Osho, ang pumapatay sa atin ay hindi ang matinding pagkahulog, kundi ang maliliit na banggaan na inuulit araw-araw. Sa bato, tama ang pahayag na ito hanggang sa nakakatakot. Hindi pa tapos. Ang pang-apat na resulta ay ang pagtaas ng timbang at fatty liver. Kapag hindi nauubos ng katawan ang glucose mula sa pinrosesong pagkain, ito ay magiging visceral fat. Ang fatty liver ay hindi lamang problema ng atay, kundi isang senyales ng systemic metabolic disorder. At kapag sira ang metabolism, napipilitan ang bato na magsala ng mas maraming inflammatory substances, magdusa sa mas mataas na osmotic pressure, harapin ang pagtaas ng uric acid, at unti-unting mawalan ng functional stability. Marami sa edad na 60 plus ang madaling tumaba kahit kumain ng kaunti dahil ang kalidad ng carbohydrates ang nagpapasya, hindi ang dami ng pagkain. Panglima, kailangan nating pag-usapan ang isang praktikal na punto. Ang mga nakatatanda ay madalas na may gawin na kumain ayon sa dating nakasanayan at ang tradisyonal na pagkain sa Pilipinas ay nakabatay sa pinrosesong carbohydrates. Hindi ko tinatanggihan ang kultural na halaga ng kanin, noodles o tinapay. Iyon ay ang lasa ng mga alaala, ang pagkakaisa ng pamilya. Ngunit ipinapakita ng modernong agham na ang pinakakinakatakutan ng bato ay ang carbohydrates na pinroseso, nawalan ng fiber, na nagpapabilis sa pagkasipsip ng katawan, na lumilikha ng patuloy na mataas na blood sugar peaks. Ang pagpapanatili ng natural na fiber sa pagkain ng Pilipino tulad ng nilagang kamote, mais, brown rice, whole grain oats, berdeng gulay, atis, mansanas, peras, saging ay makakatulong na pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo, hindi labis na ma-activate ang insulin, at mabigyan ng espasyo ang bato na huminga. Sa clinical practice ng pangangalaga sa bato para sa mga taong higit sa 60, palagi kong ipinapaalala na ang asukal at pinrosesong carbohydrates ay hindi kaaway ng isang araw kundi ang hamon ng panghabambuhay na gawi. Hindi lamang ito nagbubukas ng daan para sa diabetes mellitus kundi nagpapataas din ng presyon ng dugo, nagdudulot ng chronic inflammation sa maliliit na daluyan ng dugo, nagpapabilis ng pagtaas ng timbang, fatty liver, at nagreresulta sa kompletong metabolic disorder. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ko ito na pinakamapanganib na salarin. Hindi dahil bihira ito, kundi dahil napakapamilyar, napakalapit, at madalas na minamaliit. Ang iyong bato ay nangangailangan ng proteksyon sa pamamagitan ng mabagal ngunit matatag na gawi, sa pamamagitan ng tunay, natural at kaunting pinrosesong pagpipilian sa bawat pagkain sa buhay ng Pilipino. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 3. Pangmatagalang bunga at ang pakinabang ng pagbabago. Mga minamahal kong kaibigan, sa loob ng maraming taon ng paglalakbay, kasama ang mga taong tumutuntong sa edad na 60, 65 at 70, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang kalusugan ay hindi bumabagsak sa isang araw, kundi ang kabuuan ng libu-libong araw na pamumuhay ayon sa nakasanayan. Marami, kapag nakarinig ng rekomendasyon na baguhin ang dietary lifestyle, ay madalas nangingiti at sasabihin na ganito na ang buhay ko sa loob ng ilang dekada, makakatulong pa ba ngayon kung magbabago ako? Ngunit ang katawan ng tao ay tulad ng isang maselan na ledger, mas komplikado kaysa sa anumang financial department.
Hindi ito nagbibilang sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng miligramo ng asin, sa pamamagitan ng gramo ng asukal, sa pamamagitan ng bawat gabing hindi nakakatulog, bawat nephron na kailangang magtrabaho ng dagdag dahil sa mga pagpipilian na akala natin ay harmless. Ang bato ay isang mahigpit na biolohikal na eksepsiyon. Hindi tulad ng balat o atay, ang mga sel ng bato ay walang kakayahang ganap na makarecover pagkatapos ng matinding pinsala. Kapag higit sa 75% ng nephrons ang humina, ang lahat ng interbensyon ay para lamang mapanatili ang natitirang buhay at hindi na makapag-regenerate ng nawala. Ito ang dahilan kung bakit palagi kong ipinapaalala sa sarili ko kapag nagbabahagi ng kaalaman na ang pagbabago ngayon ay hindi para bumalik sa edad na 30, kundi para hindi mawala ang edad na 70 ng maaga. Bawat desisyon na bawasan ang nakatagong asin, limitahan ang pagbabago ng asukal sa dugo, iwasan ang mga pinrosesong pagkain na mayaman sa inorganic phosphate, at bawasan ang labis na protina ay isang paraan upang bigyan ang bato ng mas kalmado na ritmo ng buhay. Upang ganap na dumaloy ang dugo sa bato, upang bumaba ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo, upang hindi masikip ang filtering ng dugo dahil sa hindi nakikitang presyon. Nakakita ako ng isang pasyente sa Maynila, si Mang Pedro Lim, 61 taong gulang. Dati siyang matagal ng karpintero, ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo na maganda tulad ng mapa ng paggawa. Ngunit ang matatag na paggawa na iyon, kasama ang ugali ng mabilis na pagkain para sa kaginhawaan, pag-inom ng soft drink sa halip na tubig dahil akala niya ay mas makakapagpagising, ang siyang nagdulot ng unti-unting pagtaas ng creatinine ni Mang Pedro nang walang sintomas. Sinabi niya na madalas siyang kumain ng puting tinapay na may processed meat sa umaga at may fishball o kikiam dahil malambot at madaling nguyain. Sa gabi naman, gumagamit siya ng premix sauce para masarap ang lasa. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang naglalaman ng nakatagong sodium, kundi mayroon ding nakatagong phosphate upang mapanatili ang tekstura at pinrosesong carbohydrates na nagpapataas ng asukal sa dugo ng tuloy-tuloy. Nang matuklasan, kailangan ni Mang Pedro na sumailalim sa regular na dialysis. Ang kanyang maamong ngiti ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa mga araw na makakakain siya ng normal, makatulog ng normal, at mabuhay ng hindi umaasa sa tunog ng makina. Ang sinabi niya ay nananatili sa aking isipan. Ang kahoy ay maaaring ayusin, ang bato ay hindi. Nagpaganda ako ng kahoy sa buong buhay ko ngunit nakalimutan kong panatilihin ang filtering unit sa loob ko. Kaya palagi kong ipinapayo na bigyan ng bato ng isang araw na pahinga bawat linggo. Sa araw na iyon, kumain ng sariwang lutong gulay, uminom ng maligamgam na tubig, bawasan ang alat ng bahagya, iwasan ang refined sugar upang hindi mabilis na magbago ang asukal sa dugo, at pansamantalang bawasan ang red meat at processed foods upang hindi na kailangan pang iproseso ng bato ang protina na nagiging urea at natitirang toxins. Isang araw ay hindi radikal kundi isang strategic break. Sa medisina, tinatawag namin itong metabolic decompression. Ngunit sa buhay, maaari mong intindihin ng simple. Ang bato ay kailangan ding tratuhin tulad ng isang mahalagang makina na tumatakbo ng matagal kung alam kung kailan magpapahinga ng tama. Kung magpapatuloy sa isang araw bawat linggo sa loob ng 4 na linggo, magbibigay ang katawan ng mas malinaw na senyales kaysa sa anumang pahayag. Unti-unting bababa ang bahagyang pamamaga sa paa dahil hindi na mananatili ang tubig upang dilute ang labis na sodium. Mas malalim ang tulog kapag mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, mas matatag ang presyo ng dugo kapag hindi na patuloy na bumibilis ang maliliit na daluyan ng dugo, mas magaan ang panunaw kapag iniiwasan ang mga pagkaing mayaman sa inorganic phosphate na nagdudulot ng calcium-phosphorus disorder. Ang mga pagbabagong ito ay hindi maingay, ngunit sapat na malakas upang pasalamatan ka ng bato sa pamamagitan ng matatag na pagganap at mas komportable na ritmo ng buhay. Bahagi 4. Mga solusyon para sa pagkontrol ng mga lason. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ang magandang balita ay, ganap mong makokontrol ang mga lason na ito kung susundan mo ang kaalaman tungo sa pagkilos, dahan-dahan ngunit matatag. Sa gitnang edad at pagkatapos ng 60, ang pinakakailangan ng katawan ay hindi ang mahigpit na utos, kundi ang tamang at matatag na prinsipyo na akma sa pamumuhay ng Pilipino. Unang bagay. Bawasan ang asin at iwasan ang processed foods hanggat maaari. Bawat gramo ng labis na asin ay parang pagdaragdag ng isang sako ng buhangin sa balikat ng bato
na sadyang humina na sa paglipas ng panahon. Sa mga taong may high blood pressure, pinapaliit ng asin ang mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng patuloy na presyon sa nephrons. Nakita ko ang maraming matatanda sa ospital sa Maynila na sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng kalahati ng asin sa kanilang pagkain, pagkatapos ng 70 araw ay nakakita na ng pagbaba ng pamamaga sa mukha, mas gumaan ang paa, mas kaunti ang paggising sa gabi para umihi. Ang pagbabago na iyon ay hindi maingay, ngunit malalim at matatag tulad ng underground water na nagpapalusog sa mga ugat ng halaman. Ikalawang bagay, basahin ang label upang tukuyin ang nakatagong inorganic phosphate sa industrial packaged foods. Ang nakatagong phosphate ay karaniwang matatagpuan sa longganisa, hotdog, powdered milk, pre-mixed formula milk, tinapay na gumagamit ng baking powder, soft drinks, dilatang pagkain, canned stewed food. Sa packaging, maaari itong lumitaw sa ilalim ng mga pangalan tulad ng phosphate, phosphoric acid, sodium phosphate, calcium phosphate o mga code tulad ng E339, E341, E450, A451. Ang mga sangkap na ito ay mabilis na nasisipsip sa dugo na nagpapataas ng serum phosphorus, na nagdudulot ng calcium-phosphorus imbalance, na nagpapataas ng parathyroid hormone PTH, na humihila ng calcium mula sa buto, na nagpapahina sa buto, nagpapapataas ng vascular calcification, at nagdaragdag ng filtering pressure sa bato. Sa simula, ang pagtingin sa label ay isang maliit na aksyon, ngunit sa pangmatagalan, ito ay isang kalasag na nagpoprotekta sa bato, buto, at puso. Ikatlong bagay, iwasan ng soft drinks, pumili ng maligamgam na tubig. Isang baso ng maligamgam na tubig, humigit kumulang 200 tulimo, sa umaga ay parang banayad na pagsisimula para sa filtering system. Nakakatulong ang maligamgam na tubig na maging sapat na diluted ang dugo, natural na mag-dilate ang mga daluyan ng dugo, mas matatag ang daloy ng dugo sa bato, kaya binabawasan ang interstitial fluid retention, sumusuporta sa pagkontrol ng presyon ng dugo, at nagpapataas ng blood supply sa nephrons. Palagi kong pinaniniwalaan na ang bato ay kailangan ding gisingin ng maayos tulad ng isang matagal ng manggagawa. Kung pilitin itong magtrabaho ng hindi nag-iinit, mapapagod ito, ngunit kung dahan-dahang buksan ang daloy ng dugo ng maaga, magtatagal ito sa buong araw. Ikaapat na bagay, berdeng gulay, ngunit pumili ng tamang uri at tamang paraan. Kahit pinag-uusapan natin ang nakatagong phosphate, ang berdeng gulay ay mahalagang bahagi pa rin ng pagkain, ngunit unahin ang mga gulay na mababa sa inorganic phosphate at may natural na antioxidant tulad ng upo, patola, kangkong, malunggay, sayote, pipino, lettuce. Nakakatulong ang mga uri na ito na mabawasan ang oxidative stress, sumusuporta sa atay at bato na magtulungan sa pag-filter ng natutunaw na toxins at hindi gaanong nagpapataas ng inorganic mineral sa dugo. Kung gagamit ng dilatang gulay, hugasan ito ng maligamgam na tubig sa loob ng 1,002 minuto upang mabawasan ang phosphate na dumikit sa ibabaw. Ang sariwang gulay naman ay nilaga o steamed, humigit kumulang 200 gram bawat araw. Iyan ay pinagmula ng organic phosphorus na mabagal sumisipsip, mas kaunti ang overloading sa bato kaysa sa inorganic form na nakatago sa industrial products. Ikalimang bagay, regular na pagsusuri ng creatinine at glomerular filtration rate, EGFR, bawat 6 na buwan. Ang mga index na ito ay nagpapakita ng milligram per deciliter ng creatinine sa dugo at ang bilis ng glomerular filtration rate na siyang pinakatumpak na sukat ng tibay ng nephrons. Palagi kong ipinapaalala sa mga pasyente na magsukat ng maaga, hindi para mag-alala kundi para makapagbago ng maaga, dahil ang nawalang sel ng bato ay hindi na maibabalik. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 5. 4 na grupo ng pagkain na natural na nagpapagaling sa bato. Mga minamahal kong kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang pagpapagaling sa bato, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng pambihirang bagay, kundi ang pagbabalik sa natural, puro, madaling masipsip, kaunti ang metabolic burden, at akma sa ritmo ng buhay at pagkain ng mga nasa gitnang edad at higit sa 60 sa Pilipinas. Ang bato ay tulad ng isang filter na matagal nang tumatakbo sa loob ng ilang dekada.
Nangangailangan ito ng tamang uri ng nutrisyon upang mag-regenerate at nangangailangan ng kabaitan sa paraan ng pagpapasok nito sa katawan. Unang grupo, mga berdeng dahon. Tinatawag itong pinagmulan ng natural na antioxidant ng agham. Tinatawag itong malamig at nakakapagpalusog na enerhiya ng dugo ng pilosopiya ng silangan. Ang mga pamilyar na gulay tulad ng kangkong, malunggay, alugbati, pechay, lettuce, upo, patola ay nakakatulong na mabawasan ang tahimik na pamamaga sa renal tubules, sumusuporta sa pagpapalawak ng maliliit na daluyan ng dugo sa nephrons, at nakakatulong na balansehin ang presyo ng dugo sa pamamagitan ng organic potassium, isang anyo na madaling ilabas ng katawan at mas mababa ang pagtaas ng potassium sa dugo kaysa sa inorganic form mula sa gamot o industrial products. Para sa mga nakatatanda, palagi kong idinidiin na ang organic potassium sa berdeng gulay ay parang malambot na agos ng tubig na dumadaan sa bato nang hindi malakas na tumatama sa filtering wall. Madalas kong ipinapayo sa aking mga pasyente na panatilihin ang 200-250 gramo ng nilaga o steamed na gulay araw-araw. Ang paglaga o pag-steam ay nagpapanatili ng orihinal na enzyme at nutrients na nakakatulong sa filtering system ng bato na gumana ng mas maayos, sumusuporta sa puso at mga daluyan ng dugo na magtrabaho ng magkakasama. Sa isang ospital sa Maynila, nakita ko ang maraming matatanda pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo ng regular na pagkain ng gulay na nagbigay ng feedback na mas magaan ang tiyan, mas kaunti ang paggising sa gabi para umihi, mas malalim ang tulog, mas kaunti ang pakiramdam ng fluid retention sa interstitial space ng katawan. Hindi iyan mahika. Iyan ay ang physiological function ng bato na pinapakain sa tamang paraan. Ikalawang grupo, mga prutas na mababa sa potassium. Kapag tumanda, bumababa ang kakayahan ng bato na mabilis na iproseso ang mineral, kaya ang pagpili ng tamang prutas ay mas mahalaga kaysa sa dami ng kinakain. Ang mga prutas, tulad ng mansanas, peras, strawberry, blueberries, kung isasalin sa Pilipinas na madaling bilhin, maaaring unahin ang berdeng mansanas, peras, strawberry mula sa Baguio o imported frozen blueberries na ibinebenta sa supermarket. Lahat ito ay pinagmulan ng fiber, polyphenols, organic vitamin C na nakakatulong na suportahan ang detoxification, ayusin ang asukal sa dugo at palamigin ang plasma nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng potassium tulad ng saging, dalandan, durian o bottled juice. Nakita ko ang maraming matatanda na bahagyang tumataas ang creatinine dahil lang sa pagkain ng mga prutas na may mataas na potassium sa maling oras at gumagamit pa ng juice na may asukal. Ang mga prutas na mababa sa potassium ay parang mabagal na suplemento para sa bato na nagbibigay ng oras upang makapag-adapt at makapag-filter ng balanse. Ikatlong grupo, maligamgam na tubig sa umaga. Pagkatapos ng 6-6 oras na tulog, ang mga nakatatanda ay nawawala ng humigit kumulang 500 ml ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Ito ay isang katotohanan na kaunti lang ang nakakapansin. Ngunit labis na nararamdaman ng bato kapag gising ka. Ang pag-inom ng 200,250 ml ng maligamgam na tubig ng dahan-dahan ay makakatulong na dahan-dahang i-dilute ang plasma, magpapataas ng daloy ng dugo sa glomerulus, babawasan ang peripheral fluid retention, babawasan ang vasoconstriction dahil sa matagal na pagkawala ng tubig sa gabi na nakakatulong sa bato na magsimula nang hindi nagugulat. Lagi kong inihahambing ito sa ritual ng bato sa pagsalubong sa bagong araw. Hindi kailangan magdagdag ng pulot o sirup upang magpatamis dahil ang mga iyon ay muling magpapapilit sa bato na magsala ng inorganic chemicals. Ang kabuuang dami ng tubig sa buong araw para sa isang malusog na nasa gitnang edad o nakatatanda ay karaniwang nasa 1.52 litro o 1,502,000 gramo ng tubig kung kukunin ang katumbas na dami. Ngunit para sa mga may chronic kidney disease, cardiovascular disease, pamamaga ng paa, hirap huminga kapag nakahiga, maganda pa rin ang maligamgam na tubig sa umaga. Ngunit ang kabuuang dami ng tubig na ito ay kailangang personalized, ayon sa payo ng doktor upang maiwasan ang biglaang pagsasaayos ng filtering pressure ng bato at puso. Ika-4 na pagkain, puting isda na mayaman sa madaling tunawin na protina. Sa Pilipinas, ang mga uri tulad ng tilapia, bangus, hito, dalagang bukid at cream dory ay pinagmulan ng purong organic protein na mas kaunti ang nitrogenous waste kaysa sa red meat. Kapag pinaghihiwalay ng katawan ng red meat,
kailangang iproseso ng bato ang urea, ammonia at labis na creatinine na nagpapabigat sa nephrons na sadyang napapagod na. Ngunit ang protina mula sa puting isda ay mas madaling tunawin, mas kaunti ang intermediate toxins na nabubuo at mayaman sa unsaturated fatty acids na nakakatulong na mabawasan ang inflammation ng renal tissue, pinapalambot ang vascular endothelium ng glomerulus, sumusuporta sa pagbalanse ng blood lipids. Ang inflammation ay isang tahimik na kaaway ng bato, habang ang magandang fatty acid sa puting isda ay isang simoy ng hangin na nagpapaginhawa sa inflammatory response sa nephrons. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang mineral content sa puting isda ay mas magaan kaysa sa malalaking isda sa dagat, mas mababa sa inorganic potassium na angkop para sa mga nakatatanda na may bumababang function ng filter. Ngunit kailangan mong iwasan ang pagprito dahil ang mataas na temperatura ng langis ay lumilikha ng lipid oxidation products na nagpapataas ng inflammation na nawawalan ng orihinal na benepisyo ng isda. Ang pinakamahusay na paraan ay steam, lutuin sa kaunting asin, gawing sabaw o light pan fry na may kaunting langis upang ang protina ay pumasok sa katawan tulad ng suporta at hindi isang sapilitang utos na gawing doble ang trabaho ng bato. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang ngayon, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahusay na kaalaman at nakita itong kapaki-pakinabang. Conclusion. Mga minamahal kong kaibigan, ang ating bato ay tahimik na nagtatrabaho tulad ng isang tahimik na tagabantay ng katawan, araw-araw na pinapanatiling malinis ang dugo at balanse ang homeostasis. Ngunit hindi tulad ng atay o balat, ang mga sel ng bato ay hindi maaaring muling mabuhay ng malakas kapag nasira na. Kaya, ang mga bagay na tila maliit tulad ng pagkain ng maalat, matagal na pag-upo, o walang piling paggamit ng gamot ay nagiiwan ng pangmatagalang marka. Ang nais kong makita ninyo rito ay hindi ang pagkabahala kundi ang aktibong kontrol na nasa atin pa rin. Dahil ang pinakamapanganib ay hindi ang pagkakamali kundi ang pagkakamali na inuulit ng hindi natin napapansin. Kailangan ng bato ng 3 bagay upang maging malusog, magandang sirkulasyon ng dugo, magaan na filtering load, at malinis na metabolic environment. Ngunit kapag kaunti ang paggalaw, bumababa ang daloy ng dugo sa bato, nagkukulang ng oxygen at nutrients ang nephrons na sa kalaunan ay nagpapahina sa bato ng tahimik. Ang pain relievers, kung ginagamit ng walang piling, ay maaring magpababa ng signal ng sakit sa nervous system, ngunit pinipilit ang bato na mag-filter ng karagdagang metabolites na nagdudulot ng stress sa renal tubules, lalo itong mapanganib kapag ginagamit ng matagal. Ang nakatagong asin sa processed foods ay hindi malinaw na maalat sa dila, ngunit ang labis na inorganic sodium ay humihila ng tubig sa mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdaragdag ng presyon sa glomerulus. Ang asukal at pinrosesong carbohydrates naman ay nagdudulot ng glucose metabolic disorder, nag-activate ng protein glycation at nagre-resulta sa diabetes mellitus, microvascular sclerosis ng bato at chronic kidney failure. Iyan ang isang siklo na malinaw na pinatunayan ng agham, ngunit kaunti lang ang nakakaugnay sa pang-araw-araw na pagkain. Nais kong maunawaan ninyo ang isang bagay na mas malalim. Ang kalusugan ay hindi maingay kapag nawala, ngunit napakalinaw kapag gumaling. Nangangailangan lamang ito ng pasensya. Ang isang taong 65 o 70 taong gulang, kung alam niyang bawasan ang filtering load, dagdagan ang paggalaw at pumili ng malinis na pagkain, ang kanyang bato ay maaaring gumana ng 5 milyong taon na mas bata kaysa sa kanyang biological na edad. Sa Pilipinas, nakakita ako ng maraming kaso ng 2 tao na magkapareho ang edad at may parehong underlying condition, ngunit ang taong nagbago ng gawi ng maaga ay malusog, habang ang taong nanatili sa lumang gawi ay mabilis na humina. Ipinapaalala nito sa atin na ang mahinang bato ay hindi dahil sa oras, kundi sa paraan ng paggamit natin ng oras. Ang nais kong tandaan ninyo ay hindi ang radikal na pagbabago kundi ang may kamalayan na pagbabago. Kapag gumising sa umaga at uminom ng maligamgam na tubig, 250 ml, tinutulungan mo ang bato na mapataas ang daloy ng dugo. Kapag naglalakad ng 20,030 minuto araw-araw, pinapataas mo ang elasticity ng daluyan ng dugo sa bato at binabawasan ang interstitial fluid retention. Kapag pumipili ng puting isda na steamed o niluto ng bahagya sa halip na red meat na prinito, binabawasan mo ang nitrogenous waste at oxidative stress.
Kapag binawasan ng kalahati ang asin sa sabaw, binababa mo ang filtering pressure ng glomerulus. Ang bawat aksyon na iyon ay hindi pagbabawal kundi isang magalang na pakikipag-ugnayan sa pisyolohiya ng katawan, ang bagay na kaunti lang ang kailangan ng mga kabataan ngunit lubos na pinahahalagahan ng mga nakatatanda. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na mapagtanto kung ano ang pasanin ng iyong bato sa loob ng ilang dekada, umaasa ako na ito ang isang banayad ngunit sapat na malalim na paggising. Hindi tayo nakikipagkumpetensya sa sinuman. Ibinabalik lamang natin ang natural na physiological rhythm sa bato upang magtrabaho ito ng matatag ng hindi napipilitan. Palagi kong sinasabi, ang isang taong maagang nagmamalasakit sa kanyang bato ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa dialysis ng huli. Hindi dahil ganap na gagaling ang bato, kundi dahil hindi ito itutulak sa limitasyong hindi na makakabalik. Kung mas matanda ka, mas mauunawaan mo na ang pinakamahalaga ay hindi ang pagdaragdag ng isa pang masarap na pagkain, kundi ang pagbabawas ng isang panganib, pagdaragdag ng isang mapayapang tulog, at pagpapanatili ng kontrol sa iyong pang-araw-araw na buhay. Iyan ang pilosopiya ng modernong geriatric medicine. I-optimize ang natitirang function, bawasan ang metabolic load, at pangalagaan ang proaktibong espiritu ng malusog na pamumuhay. Kapag magaan ang katawan, maliwanag ang isipan. Kapag maliwanag ang isipan, sapat tayong maging matiyaga sa katawan. Ang bato ay hindi hiwalay sa tao. Ito ay sumasalamin sa pamumuhay, paniniwala, at malambot ngunit matatag na disiplina ng bawat isa sa atin. Kung nakatulong ang video na ito na mas maunawaan ninyo ang kalusugan ng bato, umaasa akong ibabahagi ninyo ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Marami ang kailangan lang makarinig ng tamang impormasyon sa tamang oras upang maiwasan ang mga kapuspalad na kahihinatnan. At kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng madaling maunawaan, praktikal na pagbabahagi na nakakatulong sa pangangalaga sa bato at kalusugan ng mga matatanda araw-araw, mangyaring mag-subscribe sa Ken Kotoy at i-on ang notification bell. Patuloy akong maglalakbay kasama kayo hakbang-hakbang sa paglalakbay ng pagprotekta sa pangmatagalang kalusugan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Ano sa video na ito ang pinakagulat ninyo? At anong gawi ang pinag-iisipan ninyong baguhin simula ngayon? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, babasahin ko at sasagutin sa susunod na mga video. Salamat sa paglalaan ng oras para sa pinakamahalaga, ang inyong sariling kalusugan. Tandaan na ang inyong bato ay patuloy na nagtatrabaho araw-araw para sa inyo. Ibalik ang utang na loob sa bato sa pamamagitan ng tamang pagpipilian simula ngayon.